Dragon boat guys dito sa Manila Bay. So yan guys, mega loud shoutout. Nandito tayo sa Harbor Square sa tabi lang po ng PICC sa likod po ng Philippine Navy. So far, in-update lang natin itong kalagayan. Nakikita natin itong tubo no, na nakalutang pa rin dito sa karagatan. At siguro continuous pa rin ang kanilang mga activity or kung may sinisip-sip or may tinatanggal sila na liquid na tinatapon nila at dito nila pinapadaan. So actually matagal na ito ang tubo na yan dito na nakalutang sa Manila Bay. Pero isa sa nakatawag pansin sa akin guys, yung kung nakita mo nyo, no, sa dulo may mga dragon boat. No, so actually dito yan sila palagi, no, dito yan sila tumatambay at dito sila nagpa-practice ng dragon boat, no. Alam mo itong dragon boat ay napakalaga ito sa ating bansa dahil ito lang ang sports na nakakuha tayo ng ilang gintong medalya at hindi kailangan dito yung height or hindi kailangan dito yung malaki na katawan. Ang kailangan dito yung resistensya at yung lakas talaga, no? Kasi dito at saka yung teamwork siyempre, no. Bakit mahalaga itong dragon boat na to guys, na pagtuunan pansin ng ating bansa, no? Dito tayo, maliban dito tayo nakakuha ng maraming ginto. Umako tayo ng sandamakmak na ginto sa larangan ng sports na ito. At isa pa nga, ito yung sports na sabi ko na hindi na kailangan ng height, basta malakas ang iyong katawan at resistensya. Kaya kung napapansin nyo, ang mga dragon boat players na yan ay halos araw-araw, linggo-linggo, nandito yan. Nagpa-practice. Pagkatapos nila siguro, pag holiday, dito yan sila. Kailangan kasi ang stamina dito. At siyempre, yung synchronized teamwork. No? Kailangan sabay-sabay, hindi pwede dito. Yung kanya-kanya ang sagwan. At nakikita din natin, dito ako na-miss guys, na yung tubo, ay tumatawid-tawid lang sila. Although ang dragon boat naman kasi ay wala naman yang tawag dito iba pang connection sa ilalim, no? Wala po siyang ilisi tulad ng sa mga yate na sasabit. So ito ay pure plain lang sa ilalim. So kaya pwede silang tumawid diyan sa tubo, no? So bakit nasabi ko na ito ay mahalaga sa ating bansa? Dahil nakasunggit tayo ng napakaraming medalya tulad ng competition sa Palawan, na kung saan ang Pilipinas ay nakakuha ng 11 golds, grabe, no? And dragon boat racing competition sa Pattaya, Thailand. Oh, nakakuha din tayo ng gold, 6 na ginto ang nakuha natin doon. Diba? So, grabe ang sports na ito. No? Tulad din sa Sydney, na kung saan nakakuha tayo ng 2 ginto. No? So, 2025 SEA Games, Manila, 6 na ginto ang nakuha natin. At may mga silver pa, no? 2003 SEA Games, Vietnam, 1 ginto, no? Oh. So yan ang sabi ko na napakalaga ang sports na ito dahil dito tayo sabi natin na may pagmalakihin natin ang ating makilala ang ating bansa sa larangan ng sports, no? So although may mga sports pa naman tulad ng sa tennis, si Alex Ayala na talagang umani, no, ng parangal at nakilala ang ating bansa, no. So kaya guys, dapat pagtuunan ng ating bansa ang mga ganitong sports. Dito tayo nakikilala, no. Sa ngayon ng ating politika, ang ating bansa ay nasadlak sa isang problema na kung saan, no, alam naman natin
ang ating mga pinuno ay nag-away-away, nagsasampa ng kaso, at saka ang pinaka-issue ngayon ay yung impeachment trial na kung saan ay involved ang ating Vice Presidente. So, ang daming problema no sa ating bansa, pero saan ba man ay lahat ng yan ay matapos din. So kailangan lang siguro diyan ay ang ating mga senado, ating senador, ating mga congressman ay kailangan ay maging tapat lang siguro, at kailangan yung manaig talaga yung batas, ang hustisya, hindi yung kasi nakikita natin minsan guys na yung ating mga congressman, hindi lahat guys ng ating congressman at ating mga senators na mukhang may kinakampihan, pero dapat sa bilang ikaw ay senador or congressman, dapat ay nasa gitna lang tayo, no? Kailangan yung sundin natin yung due process at saka yung batas. Kasi minsan sa nakikita ko, mukhang tila yata na may kinakampihan or may pinoprotektahan ang ating ang ilan nating mga mambabatas. Pero dapat yan ay nasa gitna lang sila, dahil sila ay senador senador o congressman ng Pilipinas, hindi ng isang tao lang. So anyway guys, yan ang update dito sa Manila Bay, no? Kung gusto niyo mga pumunta o masyal dito guys, maganda mamasyal dito, pang-pamilya, pang barkada, no? Pang trupa. Dito meron na lahat dito, pagkain, mga bar, mga shabu-shabu, restaurant lahat, parking nandito. At isa itong makikita nyo yung mga nagpa-practice ng dragon boat, and of course may mga iba pang mga tanawin dito, lalong-lalo na yung sunset na napakaganda. Yan. Pasyal na kayo dito guys, dito sa Harbor Square. So ang tubo nakalatag, ilang buwan na yan, nandiyan pa rin. Anyway, hindi naman siya nakakasira sa ating kalikasan. Maybe that is for the development or for the good of Harbor Square. Yan guys, salamat po. Mag-ingat po tayo. Ayan guys, nandito tayo sa Harbor Square. Ngayon nakita natin itong tubo. Actually matagal na ito dito, no? Nakalatag pa rin sa karagatan. So may activity siguro dito sa may likod ng Philippine Navy, na kung saan kailangan nila ng tubo na yan para dyan dadaloy ang kanilang mga liquid materials.